Hello mga savings! Welcome for another video. So ang di-discuss naman natin in this video is yung tips sa visa application as an employee, which is Schengen visa. So meron din akong approved multiple entry dito sa Schengen. So last video ang diniscuss natin yung tips sa US visa application, which is meron din akong B1, B2, 10 years na approve. So before pandemic pa siya na-approve. And then ang next video naman natin after nito is yung sa Korean visa naman. So, meron din ako dun 5 years multiple entry din. So, but focus tayo dito sa Schengen. So, sana makatulong yung mga tips na ibibigay ko based sa experience ko at based sa knowledge ko sa pag-apply ng visa sa Schengen. So, kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So, start na tayo. Yan. And then, Schengen visa application. So, maraming country under Schengen pero hindi ko na siya isa-isahin. So ang una natin, choose under what country you will apply Schengen visa. So kung nasa Pinas kayo, so pili na lang kayo kung ano yung mga embassy meron dito, saka kung ano yung malapit sa inyo. Pero most probably kapag mag-apply kayo ng Schengen visa, yung kumbaga yung sa country, halimbawa multiple country yung pupuntahan nyo, yung country na pinakamatagal kayong mag-i-stay, or kung hindi naman yung pinakamatagal mag-i-stay, yung point of entry or point of exit. Kung halimbawa pare-parehang 1 day, pare-parehang 2 days, pare-parehang 2 day, 3 days. So, yun yung pinaka-importante. Saka, ang importante rin sa pagpili nung right country na pag-a-applyan nyo, kasi may mga country na kumbaga maraming requirements, medyo mahirap makapasa. May mga country rin sa Schengen na mas konti requirements, mas madaling makapasa. So sample yun dito sa example natin. Yung sa akin is Italy visa. Ang alam ko, paki-correct lang ako, ang alam ko isa yung Italy sa pinakamahigpit sa pinakamaraming requirements pagdating sa visa requirements pagdating sa application dito sa Pilipinas. So, please correct me if I'm wrong. Napakadami niyang requirements nga. Medyo mahirap. Puro basic lang naman yung requirements, pero medyo kailangan detalyado at marami kang kailangan i-submit. Yun nga yung sinasabi ko sa mga coffee mate ko. Medyo basic lang naman yung mga requirements. Matrabaho lang. Pati doon sa mga form, which is i-discuss ko rin later. And then, yun nga, second is choose if you will apply via travel agency or solo. So ako, since dumaan kami sa agency, so kayo na lang, kung feeling nyo confident kayo na kaya nyo based sa research, go solo application. So pero yung time na i-google nyo, lalo na kung hindi na makaisanay or hindi, ako, wala talaga akong knowledge sa pagkuha niyan. So, pero required kami dumaan talaga sa agency, which is sagot naman ng company, yung travel agency. So, nasa inyo na, magkano lang naman babayaran? Kasi yung total babayaran nyo, ililess pa nila dun yung bayad ng application. So, ako, kung ako tatanungin, kung kumbaga wala kang ganong knowledge at gusto mo, medyo magaan yung buhay, go with an agency. So, hindi naman siya ganun kalaki. Tapos, ang advantage pa ng agency, sila na yung mag-check para sa inyo. So, ang disadvantage lang minsan ng agency, minsan kahit na check na nila, pagdating mo dun sa BFS center nila, ang dami pa rin kulang. Ibig sabihin, hindi siya totally na check ng agency. Siguro depende na lang sa agency na nakukunan nyo. So, mas maganda kung may track record na yung agency, na travel agency na kumbaga, na pagpaprosesan nyo. And yun, kung kaya nyo solo, go with solo. Kaya lang, yun nga, ang dami nyo. Saka, ang isa pang advantage ng agency based kasi dun kumbaga sa experience ko, yung nag-assist sa akin, kilala niya yung mga tao dun sa BFS. So, siguro, mas okay na rin kung magtatanong kayo na agency. Make sure nyo na may kilala yung, kumbaga, yung nag-a-assist sa inyo pagdating dun sa BFS. Kasi nagkaroon ng mga question, kumbaga, lumapit yung person in charge sa akin. Kasi sinamahan ako dun mismo sa VFS ng Italy, sa BGC. And then, yun, siya nakipag-usap dun sa BFS na nag-interview sa akin later on. And then, pangatlo, identify what type of visa. So, ito, napaka-importante rin ito, whether business visa or tourist visa or short stay study visa ata yung marami pang type of visa. Ito naman, ang
ang kwento ko naman dito mga ka-saving. So, yun na nga, nasa BFS na ako. So, since dumaan ako sa agency, wala akong ganong knowledge. Kumbaga, yun din ang mali sa part ko. Hindi ko alam kung anong type of visa na kumbaga na in-apply sa akin ng agency. Although magpupunta ako doon para magtrabaho ng ilang araw and then after nun bakasyon. Hindi ko na naisip. Kumbaga masyado na ako naging confident. So, ganito kasi yan. Kumbaga doon sa BFS. So, meron niyang allotted time kung kailan ka pupunta. Ang advice ko, umaga kayo magpa-schedule. Kasi kapag halimbawa 11 to hapon na kayo nagpa-book, kumbaga nag-accumulate kasi lahat nung nakaschedule sa umaga, nagpapatong-patong siya. So, kung halimbawa, medyo 12 na kayo, 12 pataas, kayo kumbaga nagpa-schedule, marami ng backlog. So, mas matagal. Although may VIP naman, kaya lang mas mahal yung bayad. Pero, kung ako pa pipiliin ulit na mag-apply, morning talaga. Yung mga panguna, pangalawa kaysa yung 12 pataas. Kasi kumbaga nag-pile up na yung mga application on that time. So, yun doon sa BFS, sa BGC, medyo matagal ako. Kumbaga 11 ata ako nagpunta or 12, alas 4 or alas 5 na ako natapos. Matagal talaga minsan nakakainip. Kumbaga nakatulog pa nga ako eh. So, yun nga, unang tanong sa akin nung nag-interview sa akin sa BFS is, ano daw yung kumbaga yung visa type. So kumbaga na ano ko doon, kumbaga kumbaga na shock ako. Hindi ko nga alam. So mali yun sa part ko. So ang sabi ko sa kanya, paki-check na lang diyan sa application ko kasi hindi ko sure. So sa part ko, which is magtatrabaho ko doon, pero ang in-apply sa akin is tourist visa. Ang reason naman noon is mas marami kasing trabaho kapag, kumbaga mas maraming requirements kapag business visa yung in-apply sa akin. So yung part naman na yun, so maraming nagkaka-issue tingin ko sa ganyan. So pag nag-apply ka, whether tourist or business, yung ibang company na kumbaga feeling talaga nila is need yung business visa yung ina-apply nila. Pero yung iba naman na company na nagpapadala, kumbaga ilalagay na lang nila na expense nung empleyado yung travel na yon at hindi siya expense ng company. So yung iba ina-apply siya as tourist visa. So aware naman dun sa BFS na mag-work ako kasi alam na nila na mag-work ako, pero ang in-apply ko pa rin is tourist visa. So yun. So yun ang pinaka-importante dito, choose or dapat alam nyo kung kumbaga tourist or business visa ba yung i-apply nyo. Then 3, and then identify, tapos na tayo dyan. Tapos kailangan nyo rin alamin kung single entry or multiple entry. So single entry, ang advice ko dyan, kung sakaling isang country lang naman ang pupuntahan nyo, go with the single entry. Pero o kaya kung within Schengen, pero kahit paano ba? Basta kung single country na Schengen lang or hindi kayo talaga lalabas, pwede nyo na applyan yung single entry o kaya isang country lang kayo. Pero kung feeling nyo lalabas pa kayo ng country, better apply for multiple entry kasi. But halimbawa, yung dun sa application nyo, single entry lang, pero kumbaga isang country lang. So, dapat single entry. Pero ang in-apply nyo, multiple entry, baka magtanong pa sila or mag-doubt. Ba't kaya multiple entry? In-applyan to single country lang naman yung pupuntahan niya. So, appointment date. So, halimbawa, kasi nga, masyadong maraming requirements yung sa Italy. Hindi ko lang alam sa ibang visa center. So, yung appointment date, dapat magpa-appointment muna kayo. Ang advice ko is sa Italy, matagal. Actually, kinakabahan kami. 1.5 months in advance na kami noon nagpabook. Pero alanganin pa rin yung kumbaga 2 weeks before the flight saka lang dumating or 1 week before the flight. So, ang advice ko pagdating sa Italy, at least 2 to 3 months yung application. Pwede rin, meron silang fast yung mabilis lang. Below 7 days ata yun. Kasi yung sa amin 14 days pero inabot ng 1 month
So, ganun ata, ang dami ko rin nababasa before nung nag-search na ako na yung iba hindi nakakaalis kasi hindi pa lumalabas yung visa. So, alat na lang kayo ng extra time pagdating sa mga Shenzhen kung kaya. Kung hindi naman, pwede naman kayo mag-urgent kung in need or follow up na lang kayo. And then, ito, yung general requirements. So, iisa-isahin ko yung naging issue ko dito sa mga general requirements. Again, iba-ibang requirements kada Shenzhen country. So, ang example ko dito is yung Italy na requirement. So, one is completed visa form. Ito napaka-importante nung completed visa form. Lahat ng field. So, yung sa akin, ilang beses na pabalik-balik sa agency. Pero pagdating doon sa BFS, na nag-interview sa akin, ang dami pa rin pinabago. Imagine, dumaan na siya sa agency pero ang dami pa rin pinabago sa akin pagdating doon. So, sa pagpili ng agency, dapat make sure nyo na knowledgeable talaga sila sa Shenzhen application. O kumbaga, yung tulad nung nabanggit ko, may kilala sila doon sa loob. Which is, hindi naman required pero a plus na yun. So, valid passport. So, alam niyo na yan, at least 6 months, at least 1 year. So, passport size photos. Ito, napaka-importante ito. So, ang dami kong naging ka-office mate na nagka-issue, which is hindi kasi latest yung ginamit nila na photo. So, pinaka-latest dapat. And then, kung sakaling gumamit na kayo ng passport size photo sa kumbaga sa ibang visa, ginamit nyo na yung photo na yon, matatrack nila. So, as much as possible, latest talaga at bago talagang pa-picture. Wag nyo na tangkain kasi maabala lang kayo pag nandun na kayo. Pag nandun na kayo tapos na-detect nila na ginamit na tong na to, is yung iba kong mga kabatch na nag-apply is pinapunta pa sa pinagpa-picture pa sila para makakuha ng bagong passport size photo. And then, ito rin, number 4, round trip flight reservation. Napaka-importante nito. So, yung iba, kaya naman gumawa kasi ng mga travel agency kung dadaan kayo sa travel agency ng mga dummy booking. Tapos, ipapa-cancel na lang eventually. Pero kung kaya nyo gawin yun kayang gawin ng travel agency yun, hindi nyo naman automatically kailangan magpabook. Pero yun nga, yung sa amin naman, I think marami naman gumagawa na, nagpapabook na talaga. And then, proof of accommodation. So, pinakita rin. Kasi, meron din dito kasi na form na, kumbaga, i-itemize mo kung ano-anong country ka per day at ilang araw ka per day. So, dapat, kung ano yung nakalagay doon, meron din kayong accommodation. So, accommodation o kaya yung iba nga hinahanap pa yung proof of transfer, yung kumbaga yung train, pero hindi na kami nag-submit nun. Ang sinabit lang namin yung round trip flight reservation saka proof of accommodation. Ito namang proof of financial means, ako ang sinabit ko is yung bank statement. Ang advice dito kapag hindi pa na-approve, ang advice ng agency ko sa akin na yung mga wala pang previous approval is at least 6 months to 1 year na bank statement pala. Yun, and then nag-provide din ako ng credit card just assurance kasi ito pa lang kumbaga sa financial means yung sa bank account hindi naman necessarily kailangan malaki kasi yung sa akin maliit lang yung isa lang yung bank na sinabmit ko tapos hindi pa ganun kalaki yung kumbaga yung average daily balance na nilagay ko pero nakapasa naman ako siguro dahil nga company meron endorsement ng company. Pero kung halimbawa, nyo na kailangan malaki yung laman ng bank account nyo or average daily balance para makapasa, hindi rin. Kasi sa akin hindi naman ganun kalaki at isang bank account lang yung sinend ko. Siguro masyado kong confident na mapapasa kaya ako ginawa yun. Pero hindi yun advisable. Yung ginawa ko. Tapos yung mga credit card which is malalaki naman yung credit card limit nung credit card. And then next, yung travel insurance, ito napaka-crucial nito. Kung dumaan kayo sa agency, ito talaga i-require nila. Meron ako mga ka-office mate na
nandun na during interview, pinabalik kasi kulang ng days. I-search nyo na lang kung ilan yun kasi upon travel, meron pa kailangan exceed number of days yung travel insurance nyo. So, kung halimbawa free yung travel insurance sa ibang mga credit card, make sure nyo yung allowable or yung required date talaga. Tapos yung cover letter, so marami naman to sa net or kung sa travel agency makakuha kayo sa kanila. And then marriage certificate if married, so napaka-importante nito. Tapos invitation and is sponsorship letter, importante rin to, and then appointment confirmation. So, ito rin. So, general Schengen visa requirements from the Philippines, proof of ties to the Philippines. Of course, i-assess din doon kung may chance ka ba mag-TNT. Pero kasi, yung sa Schengen kasi, hindi siya katulad sa US visa na, kumbaga US citizen yung kausap mo eh. Ang makakausap mo lang talaga dito sa Schengen is yung VFS officer. Kumbaga Pinoy siya. So, ang pinaka-main na trabaho nila is salain muna yung requirements, make sure na kompleto, sa kanila ipapasa talaga sa embassy na napili nyo na Schengen country. So, hindi siya ganun nakakakaba, hindi tulad dun sa US visa interview. Pero minsan kasi may mga masungit din na nag-i-interview doon sa BFS. Minsan may mga nakaka-intimidate din. Yung sa akin kasi, yun nga yung unang tanong sa akin is ano ba yung visa application ko, which is pagkakamali ko naman hindi ko alam. So, just be prepared. Siguro naging overconfident ako dito sa application na to. Kaya ang dami kong hindi alam na detail, pero luckily nakapasa naman, thank you Lord. And then, yun nga, kung halimbawa, employee kayo, so Certificate of Employment, COE, or DTT, or SEC registration. And then, kailangan pala, yung pa isa kong mali dito. So, yung mga sinabmit ko na COE, hindi siya, kumbaga yung signature hindi siya handwriting. Kumbaga print lang. So, sinabi pa sa akin kung handwriting ba to or hindi. So, sabi ko, print ko lang. So, paki-notes. Binanggit ko rin sa kanya na paki-note na lang na print ko lang. Possible naman yun. Pero, yung sa'yo, dapat lahat ng pipirmahan doon is dapat sign talaga. Physically sign. Hindi pwede yung sa akin, tulad yung sa akin na print lang. So, nakalagay naman sa remarks yun na printed lang. And then yung, kung halimbawa, nag-leave kayo, yung approved leave, nagpagawa rin ako niyan, which is mali rin, print din yun sa akin. Yung ITR ko din, print din, hindi siya physically sign, mali din yun. Land title or property if needed lang. Kung hindi naman. Affidavit of support, halimbawa, ito, kinailangan to ng mga office mate ko nung nagsama sila ng kumbaga companion nila or kasama nila, affidavit of support. So, yun lang mga ka-saving. So, dito naman sa Schengen, ang difference nito sa US visa is may interview kasi na US citizen. Dito sa Schengen naman, more on forms talaga sa requirements. Kailangan talaga completed tong visa application form Saka yung requirements na needed sa country na yun. At merong mga country na mahigpit, may mga country naman na hindi ganun kahigpitan at hindi ganun kadami yung requirements. Ayun, medyo mahaba na rin tong video na to. Sana makatulong ako sa mga future na mag-a-apply ng Schengen visa. So kung may mga tanong kayo mga ka-savings, tanong lang kayo sa comment section. And then next naman natin is yung Korea visa application, which is meron din tayo na 5 years na multiple entry rin. Yung iba, hindi ko alam, yung iba nabibigyan sila ng single entry, kahit yung iba pabalik-balik na, yung iba naman maswerte. Ako yung isa sa maswerte, nabigyan tayo ng multiple entry. So, yun. Salamat sa panonood, mga ka-savings. Please like, comment, and subscribe. Thank you.